ready na ba yung PowerPoint presentation na gagamitin mamaya sa meeting? Nire-revise ko lang yung report, Sir Patrick. But don't worry, matatapos ko to before lunchtime. Kailangan ko lang i-double check ang final figures. Sige, saan ko? Hinihintayan ng board. Naiintindihan ko po, sir. Tatapusin ko to at email ko agad. Sisiguruhin kong maayos at kompleto lahat. Very good. Hindi pwedeng may mali Importante yan sa presentation. Yes, sir. I'll make sure everything is accurate. O siya, sige. Iiwanan na kita. Tapusin mo na yan, ha? Okay, sir. Ay, ang aga-aga. Tensyonado na agad ang boss ko. Lagi na lang siyang ganun kapag may meeting. Dapat kasi siyang gumagawa ng report na to eh. Ang hilig niya sa pasa load. Pinapasa sa ibang trabahong dapat sa kanya. Tumatawag si nanay. Hello, Nay? Napatawag po kayo. Ay, gusto lang kitang kumustahin, anak. Ay, namimiss na kasi kita eh. Pati ang boses mo, gusto kong marinig kahit paano. Naku, si nanay talaga. Naglalambing na naman. Maayos naman po ako dito. Busy lang talaga sa trabaho, kaya hindi pa ako masyadong nakakatawag sa inyo. Pero wag ka pong mag-alala, Nay, ha? Okay na okay po ako dito. Ay, nako, mabuti naman kung ganun. Ay, teka anak. Kailan ka ba uuwi rito? Magbakasyon ka naman kahit ilang araw lang. Di mo ba namimiss ang buhay dito? Si Bimbo, hindi mo ba naalala? Nay, sa susunod na lang po. Marami pa namang mga araw para magbakasyon. Sa ngayon, unahin ko po muna ang trabaho ko, ha? Alam mo naman, Nay, pangarap kong umunlad ang buhay ko. Kapag nangyari yun, pati naman ikaw, giginhawa rin ang buhay. Kaya pasensya na po, kung bihira ako umuwi dyan. Ay, sige. Sige anak, naiintindihan ko naman. Ano po yun? Parang may nabasag yata. Ay, nako baka si Bimbo. Nagtitimpla siya ng kape sa kusina. Baka nabitawan niya ang tasa. Oh, paano, Nay? Tatawag na lang po ako pag nagka-oras ako, ha? May tinatapos po akong report ngayon, eh. Hinihintay na to ng boss ko. Ay, sige anak. Mag-iingat ka lagi ha. Mahal na mahal kita. Salamat, Nay. Mahal din kita. Ano ba yung nabasag, Bimbo? Hindi ka nag-iingat. Abay, mauubos mo na yung mga baso at tasa natin dahil madalas nababasag mo. Sorry po, Nay. Dumulaslas sa kamay ko yung tasa. O siya, sige. Iligpit mo na yung mga bubog. Mag-iingat at baka masugatan ka pa. Opo, Nay. Ako nang bahala rito. Ay, pagkatapos mo dyan, Po. samahan mo ako sa palengke. Opo, Nay. Ay, nga po pala, Nay. Si Ate Lara po ba yung kausap niyo sa phone kanina? Oo, kinumusta ko lang. Ay, kailan daw po niya balak umuwi rito? Huling uwi niya noong namatay pa si tatay. Parang ayaw na nga niyang bumalik dito eh. Enjoy yata siya sa buhay niya sa Maynila. Alam mo naman ang ate mo, mataas ang pangarap noon. Kaya nagsisikap siya ng husto sa Maynila. Ako po ba walang pangarap? Meron din naman na. Pero nandito ako sa probinsya kasama mo. Kasi gusto ko na naalagaan kita, Nay. Tumatanda ka na po. Hindi pwede mag-isa ka lang dito. Eh sabi mo nga nandito ka naman. Kaya hindi ako nag-iisa. Kahit na, Nay. Hindi ko naman sinasabi na dito na lang siya sana magtrabaho ang ate. Pero sana man lang, dalasan niya ang pag-uwi rito para makita ka man lang. Ba, anong gusto niya? Uuwi lang siya rito pag patay ka na rin, Nay. Bimbo, sumusobra naman ang bibig mo. Pasensya na, Nay. Pasensya na talaga. Pwede bang dito na lang muna ako matulog? Tinatamad na ako umuwi. Hindi pwede. May pasok ka bukas. Kailangan mong gumising na maaga. Ako rin, may trabaho bukas. Kaya umuwi ka sa inyo. Maaga pa naman at hindi na traffic. Inaantok na kasi ako. Masyado ako napagod sa trabaho. Kamusta nga pala yung board meeting nyo? Okay naman. Tuwang-tuwa na naman ang boss ko sa ginawa kong report. Siyempre, sa kanya na naman ang credit. Paano ko mapopromote yan kung hindi naman pala alam sa opisina nyo na magaling ka? Dahil akala nila, boss mo magaling. Dalawa naman kami ni boss na nag-report. So tingin ko, kahit paano, may iisip nila na may alam din ako sa pasikot-sikot na mga nangyayari sa office. Basta, gagalingan ko pa. Hindi ako titigil hanggat hindi ko naaabot ang pinakamataas. That's my girl. Bagay talaga tayo. Parehong mataas ang pangarap. At pareho nating alam kung paano natin naabutin yun.
oras na ba ngayon? Parang kanina pa ako gising pero bakit ngayon lang ako bumangon? Ay, naku, teka. Nasa na ba yung salamin ko sa mata? Lagi namang dito ko lang yun inilalagay sa bisitang katabi ng higaan ko. Ay, nako. Nandito lang pala sa ulo ko. Nakalimutan ko yatang tanggalin kagabi. Ay, nako, tumatanda na talaga ako. Teka nga't makadungo sa may bintana. Aba, Tinay, ang aga mo naman gumising. Mag-aalas 6 pa lang ah. Ah, mag-aalas 6 pa lang ba? Eh, tirik na ang araw ah. Okay ka lang ba dyan? Ay, oo naman, Modesto. Maaga lang talaga akong nagising. O baka hindi pa pala ako natutulog. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Ay, parang nakatulog naman ako. O baka hindi. Ewan, hindi ko na maalala. Ano ba nangyayari sa'yo? Para kang nalilito. Pagod ka ba? Nalilito? Hindi naman. Baka napagod lang ako sa dami ng gawain. Mabuti pa magpasama ka kay Bimbo sa health center. Magpa-check up ka doon. Bimbo? Sinong Bimbo? Tinay, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit hindi mo kilala si Bimbo? Oo. Ba't pumasok ka pa dito? Nakakapag-usap naman tayo kahit nakadungaw lang ako sa bintana. Nako, mas makakapag-usap tayo dito sa loob ng bahay nyo. Halika, sabihin mo sa akin kung bakit hindi mo kilala si Bimbo. Eh, sino nga si Bimbo? Diyos ko, Tinay, anak mo si Bimbo. Teka, ang anak ko ay si Lara. Nasaan nga pala si Lara? Umuwi ba siya kagabi? O kahapon pa ba yun? Tinay, nasa Maynila si Lara. Maynila? Bakit siya nasa Maynila? Nagtatrabaho siya doon. Matagal na. Oo nga pala. Nagtatrabaho siya. Naku, mabuti naman. Mabuti naman. Pero kailan siya uuwi? Hindi ko alam, Tinay. Sige, hihintayin ko na lang siya. Magluluto ako ng paborito niya. Tinay, gusto mo bang ipatingin kita sa doktor? Yung anak ni Aling Sally, magaling na doktor daw yun sa utak. Baka makatulong. Ayoko nga. Ayoko, Modesto. Ayos lang ako. Wala akong sakit. Anong akala mo sa akin? Nasisiraan ng ulo? Hindi naman sa ganun. Bakit mo ako ipapatingin sa doktor sa utak? Para nga kasing makakalimutin ka at parang nalilito. Bakit sa doktor sa utak? O sige, basta magpatingin ka. Kahit doon lang sa health center para mai-refer ka nila sa tamang espesyalistang doktor. Nako, hindi na. Ayos lang naman ako. Bahala ka na nga kung ayaw mo. Bakit ba parang may nakakalimutan akong mahalaga? Parang may hinihintay ako. Pero hindi ko maalala kung ano. Nay, kumain ka na po ba? Parang hindi naman nabawasan yung niluto kong ulam. Pati yung kanin, wala pa rin nabawas, oh. Hindi ko alam. Hindi ba naman ako dinala ng pagkain? Ba't kita dadala ng pagkain? Di po ba nagsasando ka naman ng pag gusto mo kumain? May sakit ka ba, Nay? Wala. Baka hindi pa ako nagugutom kaya hindi pa ako kumakain. Ano bang pangalan mo? Nay naman. Ang sabi ko, anong pangalan mo? Hindi ko maalala kung sino ka. Nay, ako po si Bimbo. Anak niyo po ako. Ano ba nangyayari sa inyo, Nay? Papasok na ako ha. Mukhang seryosong pinag-uusapan yung mag-ina eh. Ay, Tita Minda. Ikaw po pala. Mabuti at napadalaw ka. Nakausap ko kasi kanina si Mang Modesto. May sinabi siya sa akin kaya bigla ako nagpunta rito. Sinabi? Ano raw po? Bimbo, kumusta ang nanay mo? Maayos naman, Tita Minda. Ito nga, nag-uusap kami kasi hindi pa pala siya nananghalian. Ate Tinay, kilala mo ba ako? Ay, oo. Si Minda.
Ay, ba't mo tinatanong? Itong binatang kasama natin, kilala mo. Sabi niya si Bimbo raw siya. Anak ko raw siya. Tita Minda, di niya ako nakilala kanina. Tinanong niya ako kung ano raw ang pangalan ko. Yan nga ang sabi sa akin ni Mang Modesto. Para daw nagiging makakalimot din si Ate Tinay. Samahan ko raw magpa-check up. Ay, wala akong sakit. Hindi ako magpapa-check up. Ano ba naman kayo? Ang nagpapa-check up yung may sakit. Ako wala. Wala akong sakit. Naintindihan niyo? Hello, Tita Minda? Pasensya na po kayo kanina ha. Hindi ko po nasasagot ng mga tawag niyo eh. Medyo sunod-sunod po kasi ang meeting ko. Lara, kailangan talaga kitang makausap ngayon. Hindi na kasi ako papakali sa nanay mo. Ano pong nangyayari kay nanay? Lara, napapadalas kasi ang pagiging makakalimutin ng nanay mo. Hindi lang simpleng pagkalimot, ha? Kanina lang, hinahanap niya yung baso niya. Hawak naman pala niya. Tapos, hindi niya pa rin maalala na kanya yun. Tita, baka naman pagod lang si nanay. O baka kulang sa tulog. Alam mo naman, minsan nagiging makakalimutin ng tao kapag di kumpleto ang tulog. Hindi ganito ang pagod, Lara. Iba to. Paulit-ulit niyang tinatanong kung nasan ka. Kahit ilang beses ko nang sinasabi na nasa Maynila ka. Tinatanong niya ako? Oo. Tapos, pagkatapos ng ilang minuto lang, tatanungin niya ulit. Parang hindi niya naaalala na nasagot na kanina yung tanong niya. Tita, nakakakain ba ng maayos si nanay? Baka kulang sa pagkain o baka naman dehydrated lang. Kumakain naman siya. Pero minsan, nakalimutan niya na kumain na pala siya. Hindi naman siguro malala ang ganyan, di ba, tita? Lara, makinig ka. Tingin ko, hindi ito simpleng epekto ng pagtanda lang. Parang unti-unti siyang nawawala sa sarili niya. Ano po, tita? Medyo hindi ko po alam kung paano i-process yung sinabi nyo. Okupado rin ang trabaho ang isip ko eh. Alam ko, pero Lara, baka kailangan mo munang umuwi rito. Puntahan mo ang nanay mo. Uuwi po ako kapag kaya ko. Hindi ko pwedeng iwanan lahat biglang trabaho ko, tita. Hindi ko sinasabing iwanan mo lahat. Ang sinasabi ko lang, baka kailangan ka ngayon ng nanay mo. Matatag si nanay, tita. Kaya niya yan. Matatag siya, oo. Pero tao rin siya, Lara. At ngayon, parang hindi na niya kayang alalahanin kahit sarili niya. Ano po bang gusto ninyong gawin ko? Patingnan siya sa doktor, Lara. Kailangan na natin siyang dalhin sa doktor. Doktor? As in, seryoso na to? Oo, at kailangan mo ring makita kung ano ba talagang nangyayari sa nanay mo. Tinay, saan ka pupunta? Mukhang aalis ka na naman. Ay, hindi ako aalis, Modesto. Uuwi ako. Ay, nasan bang bahay ko? Uuwi? Anong uuwi? Ayan ang bahay nyo. Dito ka lang, Tinay. Baka mawala ka na naman sa kalsada gaya ng nangyari kagabi. Naalala mo ba? Kagabi? May lakad ba ako kagabi? Ay, parang may hinahanap yata ako, pero hindi ko makita. Hinahanap mo si Lara. Si Lara? Iyong anak ko? Oo, anak mo. Nasa Maynila siya. Nagtatrabaho. Maynila? Bakit parang ang layo noon? Bakit parang hindi ko na maalala kung kailan siya umalis? Matagal na, Tinay. Oh, matagal na ba talaga? Ay, parang hindi naman. Parang kahapon lang. Tinay, napapansin ko na parang lumalala na ang kondisyon mo. Kanina, tinanong mo pa kung nasa na sarili mong bahay. Ay, hindi ko sinasadya, Modesto. Parang may mga bagay na nawawala sa isip ko.
Kaya nga gusto ko sana magpatingin ka na sa doktor. Baka may magawa pa tayo sa kondisyon mo habang maaga. Ayoko. Maayos naman ako. Wala akong sakit. Tinay! Wala akong sakit. Nakakalimot lang siguro ko. Normal lang yun sa nagkakaedad, Modesto. Kung normal lang yon, bakit pati pangalan ni Lara minsan hindi mo na maalala? Hindi ko nakakalimutan si Lara. Pati nga si Bimbo, hindi mo rin kilala. Hindi ko sinasadya. Parang may bumubura sa laman ng isip ko, Modesto. Kaya nga kailangan nating malaman kung ano yan. Kung may sakit man ako, ayokong maging pabigat kay Lara. Hindi ka magiging pabigat. Anak mo siya. Karapatan niyang alagaan ka. Pero hindi niya kailangan gawin yun. Ang dami na niyang problema sa Maynila. May mga pangarap pa siya na kailangan niyang matupad. Ayoko maging pabigat kay Lara. Ayoko! Nakakapagod pala talaga kapag sunod-sunod ang araw na walang pahinga. Sana kahit isang araw lang, walang deadline. Kahit sandali lang. Si Tita Minda, may 3 missed calls. Tatawagan ko ba siya ngayon? O bukas na lang kaya? Si Nanay, okay na kaya siya? Ay, tatawagan ko na nga. Lara, buti tumawag ka. Kanino ka pa hinihintay ang tawag mo? Tita Minda, sorry po. Ngayon lang ako nakauwi. May problema po ba? Lara, hindi na ito simpleng pagkalimot lang. Kanina, hindi na niya maalala kung saan siya nakatira. Ha? Paano po nangyari yun? Lumabas siya kanina, mag-isa. Pagbalik niya, tinatanong niya kung sino raw ang nakatira sa bahay na to. Hindi. Anong nangyayari kay Nanay? Tinawag din niya ako sa ibang pangalan, Lara. Akala niya kapitbahay niya lang ako. Tita Minda, bakit nagkakaganyan si Nanay? Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero palala na siya ng palala. Hindi ko iniisip na ganyan na pala kalala ang kondisyon ni Nanay. Baka kasi akala natin simpleng pagkalimot lang. Akala natin dala lang ng katandaan. Lara, kailangan mo siyang puntahan dito. Kailangan ka ng nanay mo. Hindi na natin pwedeng ipagpaliban to. Paano kung uuwi? Paano kung pag-uwi ko, hindi na rin niya ako makilala? Mas masakit yun kung hindi ka susubok na makita siya ngayon. Sige po, Tita Minda. Uuwi ako sa lalong madaling panahon. Hihintayin ka namin. Nay, bakit ka po lumabas mag-isa kanina? Ay, lumabas ba ako? Ay, hindi ko na maalala. Baka may hinahanap lang ako. Ay, pero hindi ko alam kung ano. Ate Tinay, sabi ko sa'yo, huwag ka munang lalabas mag-isa. Delikado. Minda, ano ba talagang nangyayari sa akin? Bakit ang dami kong nakakalimutan? Bakit pati pangalan ng mga tao, hindi ko na maalala? Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Nanay, kanina ka pa po hindi mapakali. Naglakad ka papunta sa kabilang kanto tapos hindi nyo na alam ang daan pabalik. Ginawa ko yun? Nangyari yun? Oo, Ate Tinay. Kaya nga kailangan ka nang magpatingin sa doktor. Hindi na ito simpleng nakakalimot Ay, lang. nako, hindi. Ayoko. Bakit ba ayaw mo? Para din naman to sa'yo. Para alam natin kung may sakit ka ba. Para magamot kung kailangan gamutin. Ate, nag-aalala na kami sa kalagayan mo. Pumayag ka na magpatingin sa doktor. Oo nga naman po, Nay. Pumayag ka na magpa-check-up. Ayoko nga! Bakit ba ang kukulit nyo? Pag sinabi kong ayoko! Nay, kaya po namin kayo pinipilit na magpatingin para malaman kung ano talaga nangyayari sa inyo. Wala akong sakit.
Diyos ko. Kung may sakit ako, bakit hindi ko man lang napapansin? Bimbo, darating ang ate Lara mo. Siya ang magdedesisyon kung anong gagawin natin sa nanay niyo. Ay, habing mo, huwag nung sasabihin kay Lara na ganito ko. Ayoko mag-alala siya. Ate Tinay, alam na niya. At uuwi siya para tulungan ka. Hindi. Hindi. Hindi siya pwedeng umuwi. Marami pa siyang pangarap na kailangang tuparin sa Maynila. Hindi pa siya pwedeng umuwi ngayon. Congratulations! Ibababa na next week ang promotion mo. You deserve it. Sa ganda ng work performance mo, wala ako ibang maisip na ilagay sa posisyong yon kundi ikaw, Lara. Sir, totoo po ba? Mapapromote na ako next week? Oo, totoo. Ipaprank ba kita sa ganyang bagay? Akala ko kasi... Ano? Ano akala mo? Wala, sir. Masaya lang po ako sa promotion na sinabi nyo. Pero... Pero ano yun? gusto ko po sana mag-file ng leave. Uuwi ako sa probinsya namin. May sakit kasi ang nanay ko, sir, eh. Mga ilang araw ba? Hindi ko pa po sigurado, sir. Sige. Papayagan kita hanggang 1 week na leave. Pero gusto ko, nandito ko sa opisina kapag ibinaba na ang promotion mo. Akala ko ba hindi kayo po-promote ng boss mo? Di ba sabi mo, mahilig lang yung magpasa ng trabaho niya sa iba? Nagulat nga rin ako, eh. Hindi ko alam na pag nagkaroon ng promotion, ako ang ipapasok niya. Next week na yun. Kaso uuwi ako sa probinsya, eh. Hindi ko pa alam kung kailan ako makakabalik. Ba't ba kasi uuwi ka pa? Mas uunahin mo pa ang pag-uwi kaysa sa trabaho mo. Lalo na ngayon na mapopromote ka na. Ipapacheck up ko nga kasi si nanay. Baka malala na ang sakit niya, hindi pa namin alam. Di ba nandun naman ang kapatid mo? Tapos nandun din ang kapatid ng nanay mo. Ilan ba kayo dapat sumama sa pagpapacheck up? Ano ka ba naman, Daniel? Nanay ko ang pinag-uusapan natin. Kung merong dapat sumama sa kanya sa pagpapacheck up, ako yun. Dahil ako ang panganay niyang anak. Anong gusto mo? Pabayaan ko ang nanay ko ngayon kung kailan kailangan niya ako? Pagtatalunan na naman ba natin to? Dapat alam mo priorities mo. Paano tayo magpapakasal kung hanggang ngayon nakahawa ka sa sayan ng nanay mo? Ganun ba ang tingin mo sa akin, ha? Sa tono ng pananalita mo, parang hindi mo na ako papayagang magkaroon ng connection sa pamilya ko kapag nagpakasal tayo, Daniel. Hindi ako papayag ng ganun. Hindi ako papayag. Ate Tinay! Ate Tinay! Nandiyan na si Lara! Natatanaw ko siya rito sa bintana! Teka at bubuksan ko ang pinto, ha? Ay, anong sabi mo? Sinong nandyan na? Si Ate Lara, Nay! Dumating na si Ate Lara! Lara? Sino si Lara? Tita Minda! Nandito na ako! Nasaan na po si nanay? Pumasok ka. Naroon siya sa loob, kasama si Bimbo. Nay! Nanay! Nay! Nandito na po ako! Ate Lara! Ate! Kumusta? Nasaan si nanay? Ayun, nasa kwarto. Nay! Nay! Nandito na po ako! Nay! Sino ka? Nanay! Ako si Lara, anak mo ko, Nay. Lara? Ay, hindi. Hindi ko matandaan na may anak akong Lara ang pangalan. Nay, isipin mo po, ako yung anak mong nagtatrabaho sa Maynila. Naalala niyo po ba? Ay, hindi ko talaga maalala. Nay, sasama ka sa akin, ha? Dadalhin kita sa ospital. Ipapacheck up kita. Kailangan maagapan natin kung ano man ang nangyayari sa inyo. Ayaw kong pumunta sa ospital. Hindi ako sasama sa iyo. Hindi po, Nay. Kailangan matingnan ka ng doktor. Tita Minda, samahan mo po kami, ha? Dadalhin natin si nanay sa ospital.
Doc, anong sakit ng nanay ko? Gusto ko talaga maintindihan kung ano ang lagay ni nanay. Initial findings ko sa nanay mo, meron siyang dementia o paghina ng kakayahang pangkaisipan. Tulad ng memorya, pangangatwiran at pakikipagkomunikasyon na higit na malubha upang makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay niya. Doc, paano nagkakaroon ng demensya ang isang tao? Ito ay dulot ng mga pisikal na pagbabago sa utak, gaya ng pagkasira ng mga nerve cell. Hindi ito simpleng normal na bahagi ng kanyang pagtanda, gaya ng akala ng mga marami. At progressive ito. Ibig sabihin, unti-unti siyang lalala sa paglipas ng mga araw. Hindi ko pa matanggap sa isip ko na may ganyan sakit si nanay. Well, that's understandable. Dementia is not something you absorb in one moment. It's something you slowly witness. Masakit po pala yon, Doc. Yung unti-unti kong nakikita na nawawala ang mahal ko sa buhay. Oo, pero hindi ibig sabihin na wala na siya. Nandiyan pa siya. Just differently present. Doc, may chance po bang maalala pa niya ako niya pa ako bilang anak niya? There are moments of clarity, yes. Pero hindi na lang tayo umaasa sa alaala lang. We rely on connection. Connection. Maaari niyang makalimutan ang pangalan mo. Pero pwede pa rin niyang ma-recognize ang presence mo, ang pag-aalaga mo sa kanya, ang boses mo. There is no complete cure for now, but we can manage it. At maaari natin itong mapabagal at matulungan siyang mamuhay ng komportable. Mabuti naman at naisipan mo pa umuwi. Bimbo, anong sabi mo? Kung hindi pa nagkasakit si nanay, hindi ka pa uuwi rito. Sabi ko nga kay nanay, huling uwi mo rito nung namatay si tatay. Buti naman at umuwi ka bago pa si nanay naman ang mamatay. Sinusumbatan mo ba ako? Oo! Sinusumbatan kita! Kasi nakikita ko, pag tinatawagan ka ni nanay at naglalambing siya sa'yo, na umuwi ka rito. Pero kahit kailan, hindi mo siya pinagbigyan. Puro ka sa susunod na lang. Kailan yung sa susunod na lang? Pag wala na si nanay. Pag hindi na siya makausap na maayos, ha? Pag hindi ka na niya kilala. Pasaya natin, natupad na. Bimbo! Hindi ako naglalakwatsa lang sa Maynila. Nagtatrabaho ako doon! Bumubuo ako ng buhay ko doon. Nagsisikap akong matupad ang mga pangarap ko. Akala mo ba, puro pasarap lang ako sa Maynila? Subukan mo doon magtrabaho para alam mo kung ano ang pinagdadaanan ko! Ayun na nga eh. Mas inuuna mo pa ang mga pangarap mo kaysa kay nanay. Yung mga pangarap mo yan, pwede mong tuparin yan kahit kailan mo gustuin eh. Pero si nanay, hindi mo mapipigilan ng pagtanda niya. Pwede siya magkasakit anong mga oras ha. At yan na nga, may sakit na nga siya, di ba? May babalik mo pa ba ang mga nawalang oras ha? Bakit kayo nagtatalo? Nag-aaway ba kayo? Nay, Nay, doon ka na lang po sa kwarto niyo. Magpahinga ka na po. Ba't kayo nag-aaway? Nay. Natatakot ako! Huwag kayo mag-aaway! Natatakot ako! Lara, napapansin kong parang hindi kayo nagkikibuan ni Bimbo. Nagkagalit ba kayo? Nagkasagutan po kami kagabi, Tita Minda. Sinumbatan niya ako dahil bihirang-bihira lang ako makauwi rito. Kung hindi pa daw nagkasakit si nanay, hindi ko pa maiisipang umuwi. Dadalawa na nga lang kayong magkapatid. Dapat kayong nagtutulungan, hindi nagbabangayan. Higit kailanman, ngayon kayo kailangan ng nanay niyo. Alam ko naman po yun, Tita Minda. O anong plano mo ngayon? Gusto ko alagaan si nanay, Tita Minda. Gusto kong bumawi sa lahat ng sakripisyo niya sa akin. Mula pa nung bata ako hanggang ngayon, mahal na mahal ko si nanay. Parang asama kong anak dahil mas inuna kong trabaho ko at ang mga pangarap ko. Nakalimutan kong tumatanda na si nanay. Salamat, Lara. Akala ko, tuluyan mo ng papabayaan ang nanay mo. Kung alam mo lang,
Mahal na mahal ka ng nanay mo. Ayaw nga niyang ipasabi sa'yo na nagiging makakalimutin siya. Ayaw niyang mag-alala ka. Ayaw niya rin umuwi ka dahil marami ka pang pangarap na gustong matupad. Hindi ko alam, Tita Minda. Hindi ko alam ang nasa isip ko. Kailangan matupad ang mga pangarap ko para makabawi ako kay nanay. Hindi ko inisip na posibleng maiba ang takbo ng tadhana at magkaroon ng sakit si nanay. At pwedeng hindi na ako makabawi sa kanya kahit kailan. Nanay, kumain ka mabuti ha. Tapos, iinom ka ng gamot. Ayoko ng gamot. Ay, hindi pwede, nanay. Kailangan mong inumin ang mga gamot mo para gumaling ka agad. Gumaling. Wala naman akong sakit Salbahe ka. Pinapainom mo ako ng gamot kahit wala naman akong sakit. Isusumbong kita sa anak ko, kay Lara. Pag umuwi si Lara dito, sasabihin ko sa kanya na paalasin ka dito sa bahay namin. Nanay, ako po si Lara. Ako po ang anak mo. Umuwi na po ako. At pangako hindi na ako babalik sa Maynila. Dito na muna ako para maalagaan kita. Hindi ikaw si Lara. Nasa Maynila ang anak ko. Hindi siya uuwi dito dahil marami siyang pangarap na gusto niya munang tuparin. Umalis ka dito. Hindi ako iinom ng gamot. Alis ka! Alis ka! Nay, nasasaktan ako. Huwag mo ako hampasin. Gusto ko lang pong inumin niyo itong mga gamot para umayos kahit paano ang kondisyon mo, Nay. Sorry. Sorry po. Lara, ano bang ginagawa mo dyan sa probinsya nyo? More than 1 week ka nang nakalive. 1 linggo lang in-approve kong VL mo. Umalik ka na rito. Ibababa ng promotion mo. Gusto ko nandito ka sa araw na yun. Sir, sorry po ha. May sakit ang nanay ko eh. At walang magbabantay sa kanya. Kailangan niya ako rito. Aba, hindi ka naman siguro nag-aaral para magbantay sa may sakit. Nurse ka ba? Hindi naman, di ba? Pumalik ka na rito. Huwag mo sayangin ang career opportunity na naghihintay sa'yo rito. Pasensya na kayo, Sir Patrick. Mag-i-email na lang po ako mamaya ng resignation letter. Hindi na talaga ako makakabalik sa trabaho ko. Gusto kong alagaan ang nanay ko, sir. May sakit siya eh. Sir Patrick, intindihin mo sana ang sitwasyon ko. Naku naman, Lara. Hindi ka nag-iisip eh. Ay, naku, sige. Magbantay ka sa nanay mong may sakit. Saan ka kukuha ng pambili ng gamot? Matutustusan mo ba lahat ng gamot niya kung wala kang trabaho? Bakit kailangan ikaw ang magbantay? Eh, pwede ka naman kumuha ng mag-aalaga sa kanya. Mag-isip ka naman, Lara. Sino kaya itong kumakatok? Pag dumadating naman si Tita Minda, diretso na lang siyang pumapasok. Ha? Daniel! Anong ginagawa mo dito? Buti naman at hindi ako naligaw. Hindi mo ba ako papasukin? Sige, pumasok ka. Ba't napasugod ka dito? Paano hindi ako susugod? Hindi ka man lang kumukontak. Walang chat. Walang paramdam. Hindi ko alam kung babalik ka pa ba sa Maynila. Daniel, tatawagan sana kita ngayon. May sasabihin ako importante sa'yo. Nagulat nga ako na biglang nandito ka na. Anong sasabihin mo sa akin? Nag-resign na ako sa trabaho. Tinawagan ko na ang boss ko kaninang umaga para sabihin hindi na ako makakabalik sa trabaho dahil dito na muna ako para maalagaan ko si nanay. Ano? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi ko nasisiraan ng ulo. Gusto ko lang muna ngayon na maging anak sa nanay ko. Maraming taon na din na puro trabaho ang inuna ko. Puro sarili ko. Ngayon, gusto ko namang ibigay ang oras ko para sa nanay ko. Kailangan niya ako, Daniel. Ayokong pabayaan ang nanay ko. Tatalikuran mo magandang trabaho at magandang future mo dahil gusto mo mag-alaga sa nanay mo may sakit? Akala ko matalino ka, Lara. Hindi ka pala marunong mag-isip ng tama.
Huwag mong binabastos ang ate ko, ha? Isa ka pa! Wala ka rin silbi! Tingnan mo sarili mo! Nabulo ka rito sa probinsya nyo! Pinag-aaral ka pa ni Lara, pero anong trabaho mo ngayon? Wala! Ay, bastos ka pala talaga, ha? Liga rito, ha? Ikaw! Umalis ka na rito bago ang patuloy ang basahin ng mukha mo. Hindi mo ako kilala para sabihan mo na kung ano-ano, ha? Bimbo! Tama na! Daniel! Umalis ka na! Bumalik ka na sa Maynila kung hindi mo matatanggap ang desisyon ko! Mabuti pang mag-break na lang tayo! Ah, ganun? Akala mo matatakot mo ako? Eh di break ko break! Anong nangyayari dito? Ay, bakit kayo nagkakagulo? Sino ba kayo? Bakit kayo nandito sa bahay ko? Ang sabi ko, sino kayo? Bakit nag-aaway kayo sa bahay ko? Nay, doon ka na lang po muna sa kwarto nyo. Bimbo, dali mo sa kwarto si nanay. Okay po. Kagagaling ko lang doon. Dadalhin niyo na naman ako sa kwarto. Nay, halika na po. Sige na. Ayoko! Bitiwan mo ako! Nay! Nay! Huwag ka pong tumakbo! Baka matapa ka! Nay! Nay! Maabutan! Nay! Pinto ka! May paparating na tricycle! Nay! Nay! Diyos ko! Nasagasaan ang tricycle si nanay! Tulong! Tulong! Doktora, kumusta ang nanay ko? Mabutit nadala niyo kagad siya dito sa ospital. Okay, mag-alala. Maliban sa sugat niya sa ulo at ilang mga galos, wala namang delikadong nangyari sa nanay mo. Kailangan lang natin siya i-confine para magawa ang mga na-request kong lab test at x-ray para masigurong okay talaga siya. Salamat po, doktora. O sige, mayawan ko muna kayo. Sobrang kinabahan ako sa nangyari kay Ate Tina. Lara, gising na yata ang nanay mo. Nay, ako to si Lara, anak mo. Kumusta na po ang pakiramdam mo? Nandito ako ha, at saka si Bimbo, at saka si Tita Minda. Binabantayan ka namin dito. Nanay, pagaling ka agad, ha, para makauwi na tayo. Lara, Bimbo, Minda, ba't naririto kayong lahat? Ay, sinong naiwan sa bahay? Nay, kilala mo kami. Nakilala mo kami, Nay. Nakinala tayo ni nanay. Magaling na ba siya? Ate Tinay, ako ito, si Minda. Ang sakit ang ulo ko. Ay, naku, Nay. Huwag ka po masyado magalaw. May sugat ka pa po sa ulo. Sino nga ulit kayo? Sino kayong tatlo? Nasaan ako? Bakit parang sobrang nag-aalala kayo sa akin? Akala ko, nakilala na tayo ni Nanay. Yun siguro yung sinabi dati sa akin ni Doktora na may mga pagkakataon na parang kilala niya tayo. Pero hindi pa rin pala. Akala ko, nakilala na ulit ako ni Nanay. Akala ko luminaw na ulit ang memorya niya. Hindi pa rin pala. Huwag kang malungkot, Lara. Ang mahalaga, ligtas sa panganib ang nanay mo. Good morning, Nanay! Masarap ba ang tulog mo? Oo, kahit medyo sumasakit pa tong sugat sa ulo ko. Nay, huwag ka na mag-alala. Lalagyan ko uli ng gamot yan mamaya para mabilis na gumaling. Nanay, may tatanong sana ako sa inyo eh. Natatandaan mo ba kung anong pangalan ng mga anak mo? May anak ako? Meron po. 2. Parang meron nga.
Isang babae at isang lalaki. At mahal na mahal ko sila. Anong pangalan ng mga anak mo, nanay? Ay, hindi ko maalala. Pero, alam ko mahal ko sila. Oh, ay, ba't ka umiiyak? Mahal mo rin ba ang anak mo? Wala naman po akong anak eh. Nahihirapan akong isipin ang pangalan ng mga anak ko. Pero ramdam ko dito sa puso ko. Mahal ko sila. Pero bakit hindi ko alam ang pangalan nila? May sakit ba ako? Nasaan ang mga anak ko? Nanay, ako po ang anak mo. Si Lara. Lara? Opo. Ako rin po, Nay. Anak mo rin po ako. Si Bimbo naman po. Bimbo. Oh, parang may naalala ako. May anak ako na nagtatrabaho sa Maynila. Mahal ko yun. Mahal na mahal ko. Kahit bihirang umuwi dito, naintindihan ko naman siya. Marami siyang pangarap na gusto niyang matupad. Nanay, sorry. Patawarin mo ako kung inuna ko isipin ang sarili ko bago ikaw. I'm sorry. Sorry, Nay. Tinay, magandang umaga sa'yo. Kamusta ka na? Ay, magandang umaga naman. Ay, sino ka ba? Ako, Tinay. Talagang kinalimutan mo na ako. Ako si Modesto, ang kapitbahay mo. Diyan lang ako nakatira sa tapat ng bahay mo. Eto, dinalhan kita ng bagong pitas na kayo nito. Ay, salamat. Sino ka nga ulit? Ako nga si Modesto. Huwag mo naman kalimutan. Kasasabi ko lang eh. Ay, pasensya ka na, Modesto. Magulo talagang isip ko. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako galit. O siya, aalis na ako. Kainin mo tong dala kong kain nito, ha? Matamis yan. Oo, titikman ko mamaya. Salamat po, Mang Modesto. Walang anuman, Lara. Nay, kumain po muna tayo. Niluto ko po yung sabaw na paborito nyo. Eto pa tikman nyo. Masarap nga ang sabaw. Parang pamilyar ang lasa. Ikaw bang nagluto nito? Opo, Nay. Ako po si Lara. Anak niyo po ako. Lara. Ang ganda ng pangalan mo. Pero lagi kong nakakalimutan kung sino ka. Okay lang po yun, Nay. Hindi importante kung nakakalimutan mo ako paminsan-minsan. Paanong hindi magiging importante ang anak sa isang ina? Kasi po, kahit hindi mo ako maalala, nandito pa rin po ako lagi. Parang ang dami kong naaalala. Pero parang mas marami akong nakakalimutan. Ganyan po talaga yung sakit nyo, Nay. May sakit ba ako? Opo Pero, aalagaan po namin kayo. Dito na ulit ako titira. Hindi na po ako babalik sa Maynila.
Maynila. May anak ako nagtatrabaho sa Maynila. Ako po yun, Nay. Ako po yung anak mo. Doon po ako nagtatrabaho dati. Kung anak kita, huwag ka munang aalis, ha? Hindi po ako aalis, Nanay. Pangako po. Anong meron ngayon? Bakit ang dami natin dito sa bahay? Nay, di naman po madami. Si Tita Minda at Mang Modesto lang naman ang nandito maliban sa atin tatlo Ano nga ang meron ngayon? Happy Mother's Day! Nanay, mahal na mahal ka namin. Opo, Nay. Kahit ano pa po ang mangyari, nandito kami lagi para sa iyo, Nay. Ako rin, Tinay. Nandiyan lang ako lagi sa tapat. Pag kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako. Narinig mo yan, ate, ha? Marami kaming nagmamahal sa'yo. Hindi ka namin papabayaan kahit kailan. Totoo yun, Nay. Iniwan ko na ang lahat dahil ang gusto ko lang ngayon, alagaan ka at mahalin ka araw-araw. Hindi mo man maalala ang pangalan ko, alam kong nasa puso mo ko. Naroon ang larawan ko. Ate, patawarin mo ako sa mga nasabi ko sa iyo Nagalit na ako dahil sa nangyari kay nanay. Pero pangako, maalagaan ko rin si nanay sa abot na makakaya ko. Hindi ko siya iiwan. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Bimbo. Naiintindihan kita. Pangako, aalagaan ko rin si nanay. Magtutulungan tayong ipakita sa kanya kung gaano natin siya kamahal. Oo. I love you, nanay. I love you, Nay. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin. Sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.